May isang katotohanan na hindi alam ng karamihan ng lalaki. Hindi lahat ng babae na gusto ka, ipapakita agad. At hindi lahat ng babaeng interesado, magiging sweet sa'yo. Minsan, bago kanya pagkatiwalaan, bago kanya respetuhin, bago kanya seryosohin. Susubukan ka muna niya. Hindi direkta, hindi obvious. At kadalasan, hindi mo man lang mapapansin na tinetest ka na pala. Ang masakit, maraming lalaki ang bumabagsak. Hindi dahil hindi sila mabuti, kundi dahil hindi nila naiintindihan. Nasa psychology ng attraction. Hindi lang feelings ang pinag-uusapan. Character, emotional strength, self-control, standards, sabi ni Carl Jung. People do not have ideas. Ideas have people. At kapag hindi mo naiintindihan yung patterns, pattern ang kokontrol sa buhay mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 paraan kung paano ka sinusubukan ng isang babae nang hindi mo namamalayan. At kung lalaki kang may pangarap, tapusin mo ito dahil maaring ilang beses ka nang bumabagsak, hindi mo lang alam. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Una, bigla siyang magiging malamig para tingnan kung hahabulin mo siya. Sa simula, pakiramdam mo, ikaw ang pinaka-interesting na lalaking nakilala niya. Mabilis siyang mag-reply, madalas siyang tumawa sa mga jokes mo. Minsan siya pa ang unang magchat-chat, minsan siya pa ang naghahanap ng dahilan para humaba ang usapan. At bilang lalaki, natural lang na ma-excite ka, natural lang na isipin, mukhang may connection, mukhang interesado siya, mukhang may patutunguhan ito. At habang tumatagal, hindi mo namamalayan, unti-unti mo nang ina-adjust ang araw mo para sa kanya. Tinitingnan mo na agad ang phone mo paggising, inaabangan mo na ang notifications niya, napapangiti ka sa simpleng message, at bago mo pa mapansin, may access na siya sa emotions mo. Pero pagkatapos, biglang may magbabago. Ang dating mahahabang reply, nagiging isang word na lang, haha. Okay, sige. Ang dating mabilis sumagot, biglang inaabot ng oras, minsan buong araw, minsan seen, minsan online, pero hindi ka nire-replyan. At dito, maraming lalaki ang hindi na nakakaisip ng malinaw. Dito nagsisimula ang overthinking. May nasabi ba akong mali? Nabore na ba siya? May iba na ba? May kulang ba sa akin? At habang wala kang sagot, unti-unti kang kinakain ng anxiety. Hindi ka makapag-focus, paulit-ulit mong check ang phone mo. Binabasa mo ulit ang huli niyong conversation. Hinahanap mo kung saan ka nagkamali. Pero ang hindi mo alam, minsan, hindi siya lumamig dahil nawalan siya ng interest. Minsan, lumamig siya para makita kung paano ka gumalaw kapag nawala ang attention na nakasanayan mo. Sa female psychology, ito ang emotional stability test dahil madaling maging sweet kapag komportable ang lahat. Pero kapag may uncertainty, doon lumalabas ang tunay na frame ng isang lalaki. Bigla ka bang magdo-double text? Magpapadala ba ng, okay ka lang? Galit ka ba? May problema ba? Bakit hindi ka na tulad dati? O mas malala, magmamakaawa ka ba para sa explanation? At bawat beses na ginagawa mo yon, hindi mo namamalayang mas lalo mong ibinibigay ang emotional control. Sabi ni Carl Jung, everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. At minsan, hindi ang pagkawala niya ang problema, kundi ang takot mong maiwan. Kaya kapag bigla siyang lumamig, huwag mo agad tanungin, bakit siya nagbago? Mas magandang tanungin, bakit parang nawawala rin ako sa sarili ko? Kapag nawawala siya, dahil ang lalaking may direksyon, hindi nawawasak dahil lang sa delayed reply. Hindi nawawala ang confidence dahil lang sa temporary silence at hindi naghahabol sa taong sinusubukan siyang mawala sa frame. Dahil ang lalaking may tunay na halaga, hindi atensyon ang hinahabol, respeto. Pangalawa, magkukwento siya tungkol sa ibang lalaki para sukatin ang insecurity mo. May mga pagkakataon sa isang conversation na akala mo simpleng kwento lang, simpleng sharing lang, simpleng random topic lang. Pero ang hindi alam ng maraming lalaki, minsan doon nagsisimula ang isa sa pinaka-subtle pero pinaka-epektibong test ng isang babae. Mapapansin mo, masaya ang usapan niyo, magaan, comfortable, tuloy-tuloy, hanggang bigla niyang sasabihin, ang kulit nitong office mate ko, o kaya, may nag-message na naman sa akin. Minsan, ewan ko ba bakit lapitin ako ng mga lalaki. At sa unang tingin,
Wala namang masama. Normal lang. Pero kung marunong kang mag-observe, mapapansin mong hindi aksidente ang timing. Hindi random ang detalye. Hindi coincidence ang pagkakakwento. Dahil kadalasan, sinasabi niya iyon sa mismong sandaling ramdam niyang emotionally invested ka na. Sa sandaling alam niyang may halaga na siya sa'yo. At dito nagsisimula ang test. Hindi niya tinitingnan ang sasabihin mo. Tinitingnan niya kung paano ka maapektuhan. Bigla ka bang tatahimik? Bigla ka bang maiinis? Magbabago ba ang tono ng boses mo? Mapapansin ba niyang nawawala ang confidence mo? Magiging defensive ka ba? Magtatanong ka ba ng, sino yon? Close ba kayo? May gusto ba siya sa'yo? Nagkikita ba kayo? At sa bawat tanong, hindi mo namamalayan. Mas lalo mong ipinapakita kung saan ka mahina. Sa psychology, ito ang tinatawag na social comparison trigger. Kapag may na-introduce na competition, natural na gumagana ang ego. Natural na gumagana ang fear. Fear of replacement. Fear of rejection. Fear of not being enough. At dito maraming lalaki ang bumabagsak. Hindi dahil wala silang halaga, kundi dahil sa isang bagay. Hindi nila kayang kontrolin ang emosyon nila. Bigla silang magiging possessive. Bigla silang magiging clingy. Bigla silang magdedemand ng reassurance. Biglang gusto nilang malaman lahat. Nasaan siya? Sino kasama niya? Sino nag-chat? Sino nag-react sa story? At ang hindi nila alam, habang mas pinapakita nilang takot silang mawalan, mas lalo silang nawawalan ng attraction. Bakit? Dahil sa female psychology, ang insecurity, madaling maramdaman, at ang lalaking hindi kayang kontrolin ang sarili niyang emosyon. Mahirap pagkatiwalaan sa mas malalaking pressure ng buhay. Sabi ni Sun Tzu sa The Art of War, if your opponent is easily angered, irritate him. At sa totoong buhay, hindi lahat ng laban may sigawan. Minsan, isang simpleng pangalan lang ng ibang lalaki, sapat na para ilabas ang tunay mong frame. Pero heto ang hindi naiintindihan ng karamihan. Hindi palaging manipulation ang test na ito. Minsan, hindi niya gustong pagselosin ka. Gusto lang niyang malaman. Kapag may pressure, mananatili ka bang kalmado? Kapag may competition, mawawala ba ang confidence mo? Kapag may uncertainty, kakapit ka ba sa takot? O kakapit ka sa halaga mo? Dahil ang lalaking alam ang worth niya, hindi natitinag sa presensya ng ibang lalaki. Hindi siya nagmamadaling mag-claim. Hindi siya nakikipagkumpetensya para mapansin. Hindi siya nagmamakaawa para mapili. Dahil alam niya, ang taong may totoong halaga. Hindi kailangang maghabol ng validation. Validation ang kusang lumalapit. Kaya sa susunod, kapag nagkwento siya tungkol sa ibang lalaki, huwag mong tanungin, mas gusto mo ba siya? Ang mas magandang tanong ay, bakit ako natatakot? Dahil minsan, ang tunay mong kalaban, hindi ang ibang lalaki, kundi ang insecurity na matagal ng tahimik na nakatira sa loob mo. Pangatlo, bigla siyang magka-cancel ng plano para tingnan kung may standards ka. May mga pagkakataon na excited ka, maaga kang nagising, inayos mo ang schedule mo, nag-adjust ka sa trabaho, nag-move ka ng ibang commitments. Minsan, nag-ipon ka pa ng pera, lahat dahil may plano kayo. At bilang lalaking seryoso, hindi mo iyon tinitingnan bilang simpleng date. Para sa'yo, iyon ay investment, time, energy, attention, presence. Pero ilang oras bago kayo magkita, biglang may message. Sorry, next time na lang. O kaya, may biglang lakad kasi. Minsan, hindi ako makakapunta. At pagkatapos, wala nang explanation. Wala nang effort. Wala man lang attempt na mag-reschedule. At doon, hindi ang cancellation ang tunay na test. Ang test ay ang reaction mo. Magmamakaawa ka ba? Please, kahit saglit lang. Mag-a-adjust ka ba ulit? Okay lang, ako na lang pupunta dyan. O itatapon mo ba ang self-respect mo para lang matuloy? Sa female psychology, ito ang boundary test. Hindi dahil gusto kanyang saktan. Minsan, gusto lang niyang malaman. May halaga ba ang oras mo? May sarili ka bang buhay? May standards ka ba? O available ka kahit kailan niya gusto? Dahil tandaan mo ito, ang taong alam na lagi kang nandyan, hindi kailangang paghirapan ang presensya mo. At ang bagay na hindi pinaghihirapan, madalas hindi pinapahalagahan, at dito maraming lalaki bumabagsak. Dahil sa takot nilang mawala ang connection, handa silang isacrifice ang dignity. Handa silang baguhin ang schedule. Handa silang lunukin ang disappointment. Paulit-ulit, hanggang hindi nila namamalayan, hindi na sila partner. Convenience na lang. Sabi ni Friedrich Nietzsche, he who cannot command himself will be commanded.
Kapag hindi mo kayang protektahan ang boundaries mo, may ibang gagamit ng kabaitan mo para kontrolin ka. Pero ang lalaking may standards, hindi nagagalit, hindi nagmamakaawa, hindi nagdadrama, tahimik lang, pero malinaw. Dahil alam niyang hindi lang puso niya ang may halaga, pati oras niya, pati focus niya, pati peace niya. Kaya sa susunod, kapag may taong paulit-ulit kang kino-cancel, huwag mo agad tanungin, paano ko siya mapapapunta? Mas magandang tanungin, bakit ako pumapayag na tratuhin na parang opsyon? Dahil ang lalaking may self-respect, hindi natatakot mawalan ng tao, natatakot siyang mawalan ng sarili niya. Pang-apat, sasabihin niyang bahala ka, pero hindi talaga bahala ka. May mga salitang kapag literal mong inintindi, sigurado kang babagsak. At isa sa pinakamapanganib na salita sa psychology ng attraction ay ang simpleng bahala ka, dalawang salita. Simple, walang sigaw, walang drama, walang confrontation. Pero para sa lalaking hindi marunong magbasa ng emotions, dalawang salitang pwedeng sumira ng isang connection. Mapapansin mo, maayos ang usapan niyo. Normal, relaxed, hanggang may bigla kang gagawin, may desisyon kang sasabihin, may plano kang babanggitin, at tatanungin mo siya, okay lang ba sa'yo? At ang sagot niya, bahala ka. At dahil literal ang karamihan ng lalaki, iisipin mo, okay, wala namang problema. Kaya tutuloy ka, confident, walang iniisip, pero ilang oras o ilang araw pagkatapos, bigla siyang malamig, bigla siyang tahimik, bigla siyang parang may tinatagong sama ng loob. At ikaw, walang idea kung bakit, doon nagsisimula ang overthinking. May nagawa ba ako? Akala ko okay lang? Bakit parang iba siya? At dito maraming lalaki nalilito. Dahil akala nila, words ang binabasa. Pero sa female psychology, hindi lahat ng sinasabi, iyon ang tunay na gustong iparating. Minsan, tone, facial expression, timing, energy, iyon ang totoong mensahe. Sa psychology, ito ang emotional awareness test. Hindi niya gustong malaman kung marunong kang makinig. Gusto niyang malaman, marunong ka bang makaramdam? Sensitive ka ba sa emotions ng ibang tao? Napapansin mo ba ang pagbabago ng energy? May awareness ka ba? O sarili mo lang ang iniisip mo? Dahil maraming lalaki, magaling magsalita, pero mahina makiramdam. At sa long-term relationship, hindi lang confidence ang kailangan. Emotional intelligence, sabi ni Carl Jung, knowing your own darkness is the best method for dealing with the darkness of others. Kapag hindi mo naiintindihan ang sarili mong emotions, mas lalong hindi mo maiintindihan ang emotions ng ibang tao. Pero heto ang mas malalim na katotohanan. Hindi rin ibig sabihin, kapag may hidden meaning, obligasyon mong manghula. Hindi ka mind reader, hindi ka therapist, hindi ka emotional punching bag, ang mature na connection. Hindi binubuo sa guessing game, binubuo sa clarity, communication, respect. Kaya kapag may nagsabi sa iyong, bahala ka, huwag mo agad tanungin, ano ba talaga gusto niya? Mas magandang tanungin, marunong ba kaming mag-usap ng malinaw? O pareho lang kaming natutong magtago ng tunay na nararamdaman dahil ang lalaking may tunay na emotional strength. Hindi lang marunong magsalita, marunong makinig kahit sa hindi sinasabi. Pero higit sa lahat, marunong ding humingi ng clarity nang hindi nawawala ang self-respect. Panglima, atras siya para tingnan kung ikaw ba ang lalaking may sariling buhay. Sa simula, pakiramdam mo ang ganda ng flow. Madalas ang usapan, mabilis ang replies, may connection, may excitement, may consistency. At bilang lalaki, unti-unti mo siyang binibigyan ng space sa araw mo, sa routine mo, sa focus mo, sa emotions mo. Hindi mo man namamalayan, pero nagsisimula mo nang i-adjust ang buhay mo ayon sa presence niya. Kapag may message siya, napapangiti ka. Kapag online siya, napapatingin ka. Kapag hindi siya nagparamdam, parang may kulang. At dito, maraming lalaki ang hindi napapansin na hindi sila nahuhulog sa tao. Nahuhulog na sila sa routine, sa attention, sa validation, sa feeling na may naghihintay sa kanila. Pero isang araw, bigla siyang atras. Hindi dramatic, hindi hostile, hindi galit. Bigla lang tahimik. Mas bihira ang replies, mas maikli ang usapan, mas kaunti ang presence. At dito, magsisimula ang totoong test. Hindi niya tinitingnan kung kaya mo siyang habulin. Tinitingnan niya kung kaya mong manatiling ikaw
Kapag wala siya, magugulo ba ang routine mo? Babagsak ba ang focus mo? Titigil ka ba sa trabaho? Mawawalan ka ba ng gana? Hindi makakatulog? Paulit-ulit ba sa profile niya? Paulit-ulit sa last scene? Paulit-ulit sa old messages? Sa psychology, ito ang independence test dahil ang taong walang sariling mission, madaling gawing emotionally dependent. At ang taong emotionally dependent, madaling kontrolin. Sabi ni Friedrich Nietzsche, "He who has a why to live can bear almost any how." Kapag may purpose ka, hindi ka basta-basta natitinag. Kapag may direksyon ka, hindi ka nawawala dahil lang may taong pansamantalang umatras. Pero maraming lalaki, dito bumabagsak dahil imbes na ipagpatuloy ang buhay nila, bigla silang nagiging investigator. Sino kasama niya? Bakit online? Bakit active pero walang reply? May iba na ba? May mali ba sa akin? At habang mas naghahanap sila ng sagot, mas nawawala sila sa sarili nila. At ang pinakamasakit, habang mas pinapakita mong hindi ka okay kapag wala siya, mas lalo niyang nakikita na wala ka pang sariling sentro. Kaya tandaan mo ito, ang babaeng emotionally mature. Hindi naghahanap ng lalaking umiikot ang mundo sa kanya. Naghahanap siya ng lalaking may sarili ng mundo at pinipili siyang maging parte nito. Kaya kapag may taong umatras, huwag mo agad tanungin, paano ko siya maibabalik? Mas magandang tanungin, bakit parang nawawala rin ako? Kapag nawawala siya, dahil ang lalaking may tunay na value, hindi sinusukat sa galing niyang humabol, sinusukat siya sa kakayahan niyang manatiling buo kahit may mga taong dumadaan lang. Pang-anim, sasalungatin niya ang opinyon mo para tingnan kung may backbone ka. Darating ang isang punto na komportable na ang usapan niyo. May chemistry, may connection, may flow. At sa isip mo, mukhang okay ito. Mukhang nagkakaintindihan kami. Pero sa sandaling maramdaman niyang unti-unti mo na siyang gusto, unti-unti ka nang invested. Doon kadalasang nagsisimula ang isa sa pinaka-subtle pero pinaka-importanting test. Hindi siya magiging malamig, hindi siya mawawala, hindi siya magseselos. Sa halip, bigla kanyang kokontrahin. Magbibigay ka ng opinyon at imbes na sumangayon, bigla niyang sasabihin, "Hindi ako naniniwala diyan." O kaya, "Parang mali ka naman." Minsan, "Talaga? Yun lang tingin mo?" At sa unang tingin, mukha lang normal disagreement, mukha lang simpleng discussion. Pero sa female psychology, hindi lang idea mo ang tinitingnan niya. Ikaw, ang frame mo, ang confidence mo, ang identity mo. Dahil madaling maging matapang kapag lahat sang-ayon sa'yo. Pero kapag may challenge, doon lumalabas ang tunay mong backbone. Bigla ka bang matataranta? Babawiin mo ba agad ang sinabi mo? Mapapansin mo ba ang sarili mong magsabi ng, oo nga, ikaw na lang tama. Sige, whatever makes you happy." Joke lang naman yon. At sa bawat beses na ginagawa mo yon, hindi mo namamalayang unti-unti mong isinusuko ang sarili mong center. Sa psychology, ito ang congruence test. Ang tanong ay hindi, tama ka ba? Ang tanong ay, kaya mo bang panindigan kung sino ka? Sabi ni Friedrich Nietzsche, "He who cannot obey himself will be commanded." At yan ang brutal na katotohanan. Kapag hindi mo kayang panindigan ang sarili mong values, may ibang tao ang magdidikta kung sino ka dapat. At dito maraming lalaki bumabagsak. Hindi dahil kulang sila sa pagmamahal, kundi dahil sobrang takot silang mawalan na handa silang baguhin ang personality. Para lang manatili, bigla nilang babaguhin ang humor, paniniwala, style, schedule, goals, kaibigan, principles. Lahat para lang hindi ma-reject. Pero tandaan mo ito, attraction is not built. Ito ang intermittent reinforcement. Isa ito sa pinakamalakas na emotional conditioning patterns. Reward, then withdrawal. Attention, then silence. Warmth, then distance. Presence, then absence. Paulit-ulit. At habang mas hindi mo alam kung kailan siya magiging sweet ulit, mas lalo kang naa-addict, parang sugarol, na isang beses nanalo at buong buhay nang hinahabol ang pakiramdam na iyon. At ang pinakamasakit, hindi mo na hinahabol ang tao, hinahabol mo ang version niya na unang nagpaniwala sa iyong espesyal ka. Sabi ni Carl Jung, "Until you make the unconscious conscious, it will direct your life." And you will call it fate. Maraming lalaki ang nagsasabing, "Hindi ko siya makalimutan." Pero ang totoo, hindi ang tao ang hindi nila makalimutan. Ang pakiramdam, ang validation, ang fantasy, ang version ng sarili nila nung pakiramdam nila. Pinipili sila at dito ka dapat magising.
Dahil ang lalaking walang emotional awareness, madaling ma-addict, madaling umasa, madaling kontrolin. Pero ang lalaking may purpose, may standards, at may self-respect, hindi bumabagsak sa mixed signals, hindi nalulunod sa temporary attention, at hindi sumusugal sa taong hindi consistent. Kaya sa susunod, kapag may taong biglang sweet, tapos biglang nawawala, huwag mo agad tanungin, paano ko siya maibabalik? Mas magandang tanungin, bakit ako nakakapit sa taong hindi kayang manatili? Dahil ang lalaking may tunay na value, hindi na-addict sa pansamantalang attention. Dahil alam niyang ang tunay na pagmamahal, hindi ka pinapahulaan, pinaparamdam. Kaya tandaan mo ito, hindi lahat ng test, masama ang intensyon. Minsan, sinusubukan ka ng babae, hindi para manipulahin ka, kundi para malaman kung ligtas ba siyang magtiwala sa'yo. Kung kaya mo bang pangunahan ang sarili mo. Kung may direksyon ka, kung may standards ka, kung may emotional discipline ka. Sabi ni Carl Jung, the privilege of a lifetime is to become who you truly are. Kaya bago mo subukang intindihin ang babae, unahin mong buuin ang sarili mo dahil ang lalaking may purpose. Hindi kailangang habulin, hindi kailangang magpanggap, at hindi kailanman madaling paikutin. Kung may natutunan ka, i-comment mo. Hindi na ako madaling basahin. At kung gusto mo pa ng brutal na katotohanan tungkol sa female psychology, dark psychology at self-mastery, subscribe. Dahil dito, hindi ka lang matututo, magigising ka.